So, like, subscribe, comment, share. Dito tayo sa part 8. Like, subscribe, comment, share. At ilalagay natin ito sa playlist ngayon dyan sa may video dyan sa taas. So, patuloy tayo sa ating relationship, sa love talks and love life and relationship. Yun talaga, marami nagsasabi sa akin. Ino-compare na yung mga prinsipyo ko. In-interview ako na yung ex ng kuya ko, 31 million ang gasto, 30 million. And counting pa. Hindi pa natatapos yun. Siyempre, kailangan mo ng loto, ganito, maraming pera. Kasi, mag-asawa ka na pa. Ay, brother, mag-asawa ka na. Sabi ko, coming soon. Ayan. Hindi ato ko negative na hindi mag-asawa. Oh, coming soon with blessing. Ayan, guidance at saka sign sa langit. Oh, yun. Yan talaga ang ano ko. Inanap ko po talaga, guys. Ha? Hindi na, at least, nalalaman ko ang katotohanan. Nakikita ko lahat na nangyayari, di ba? Hindi yung nadala ko lang sa uso nila. Sa pool, nag-uuso sila, nagkakabitan. Alam mo namang masama ang ginagawa nila. Nagdadrag sila, nagsashabu sila, nagbibisyo sila. Gagaya ka ba sa kanila? Alam mo namang mali. Hindi naman tamang ginagawa nila. Hindi ako sasabay sa kanila kapag nakita kong mali ang ginagawa nila. Lalo na nag-asawa ng maagat. Hindi nag-iipon, hindi naghahanda, hindi nila lang alam anong gagawin. Doon pa sila magtatrabaho na may anak na sila, di ba? Nandun na. Hindi pa sila nakapagtapos ng aral. Napipilitan na magtrabaho. Pag magtatrabaho ka naman, kasi mawala kang pinag-aralan, mababa ang sahod mo. That's the reality. Di ba? Parang tatawanan lang tayo, pero lahat ng mga sinabihan ko, lahat ng mga kilala ko, na alam nila yung sino ako. Talagang hindi ako yung may sikreto, may tinatago-tago, may baro, may ano ko, panindigan talaga, paninindigan. Para pang sabi ni Mike Enriquez, hindi kita tatantanan sa mga balita at aksyon. Diba? Hindi ako yung tago-tago lang, talagang frontline talaga ako. Hindi naman ako nagsasabi lang na bla 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 lang ako, sasabi lang. With action talaga yung sabi ko. Oh, talagang ganun. Marami din yung susuyo na babae sa akin. Ayaw ko talaga kasi hinanap ko religious. Oh, walang bisyo. Walang babaeng ganun, religious at walang bisyo. Oh, wala pa lang sinasala na kita. Oh. Saka naghahanda, hindi yung padalos-dalos. Yun, marami din nag-try mag-attempt sa akin eh. Lalo na siguro pupogi tayo sa future times, di ba? Pero hindi talaga ako maraming babae nagtatry nag-attempt sa akin, hindi talaga nila ako mahuli-huli. Ay, yabang. Para sabi mo sa akin, sino ka ba? Parang pogi ka ba? Oo, totoo talaga yan. Baka marami na siguro babae na iiyak, nakakarma sa akin. Kasi ang arte ko rin talaga. Kasi ginaganan na ako sa babae. Hindi talaga ako. Sabi nila sa mga kilala ko, kausap, what if kung ang babae nagubad na sa'yo? Gagalawin mo ba siya o hindi? Sabi ko hindi. Hindi ko alam kung saan sagot ko. Hindi ko talaga gagalawin. Kasi hindi ko alam ano talaga siya, anong intention niya. O baka hindi siya naghahanda, di ba? O baka libog lang talaga out of desperation o kulang siya na pagmamahal. Yung pagmamahal niya hinanap lang sa jowa, di ba? Skandal lang. O hindi siya alam paano magbuntis o paano ialagaan yung bata, baka may bisyo siya. Yun ang mga dahilan. Sabi nila sa akin na ikaw baka lumaki, baka ano ka na, tumatanda ka ng matandang binata daw. Sabi ko, nagluluto naman ako eh, naghahanda ako eh. Parang sabi nila, hindi daw ako papatalo. Palaban talaga ako. Lumalaban talaga ako sa sitwasyon. Diba? Yung iba ay natatakot eh, nadadala sila sa takot. Sige, mag-asawa na ako kasi baka totoo yung sinasabi nila, diba? Hindi nga sila nagluluto, hindi nga sila nag-iipon. Hindi sila nagnegosyo, hindi nga sila nag-i-invest. Diba? What if ang bisyo nila, stop nila lahat ng bisyo na yun, i-invest nila, o nagluluto sila, o negosyo nila, o diba? Limit ang gastos. Huwag muna magbibi ng maaga. Planuhin mo muna ang healthy diet muna ang babae. Wala siguro problema, darating, diba? I-expect lang kasi nila, luto lang talaga ang solusyon sa lahat. Oo. Kung wala naman, dalawa lang kasi ang tao nag-i-expect masyado sa luto o tinignan na lang nila ang buhay na wala talagang pag-asa. Sundin mo na lang kami kasi ganito kami lahat.
ikaw na lang hindi. Yun ang sinasabi nila sa akin. O kami may anak na, laki-laki na. Siyempre, pagpapaara sa college, pag sakit nila nun. Kung hindi, di mo naman maturuan ng tamang asal ang bata mo. Pasaway din, no, di ba? Hindi naman tayo nagja-judge, hindi naman ako nasasabing masama na mag-asawa. Ang sabi ko lang, maghanda. Hindi yung padalos-dalos ng sa damdamin. Kasi 20 years old na ako eh. 25 years old na ako eh. Kailangan ako mag-asawa kasi ganito. Hindi naman sa sabi nila pag lumagpas ka na ng kalendaryo sa petsa ng kalendaryo 30, mahirap ka na daw mag-asawa, mag-anak. Hindi naman siguro totoo. Pa-check mo na sa doktor. Check mo na yung DNA, check mo na yung blood type. Pa-check ka muna. Pinag-aralan yung pag-aanak, yung pagbubuntis. Kasi di mo alam di ba? May ultrasound, di ba? Kada may mga prenatal check-up yan. Papa-check sa bata. Yun ang dahilan na kailangan din ng maraming pera. Yung siguro sa akin, may anak at asawa, parang nanalo din ako sa loto dyan. Parang nanalo din ng jackpot. Siyempre, may lalapit na babae sa iyo kahit wala kang pera, okay na yun. Siguro sa akin, malaking blessing yun. Pasalamat ko sa langit na yan. It's a great blessing na may taong sumasama sa iyo kahit wala ka pa. Diba? May pumapato sa iyo. Sa akin, hindi ko papahirapan, hindi ko sasaktan yung babae dahil may gusto sa akin, ipangsamantala ko siya, di ba? I-advantage. Hindi ko naman siya igaganon. Ipapaghahanda ko ang babae na handa rin siya. Kasi baka bibiglain ko siya, punta na ako sa kanya din. Wala pala akong pera kasi yun ang tingin ng iba. Money talagang labanan. Respeto din ng may pera. Siyempre, maganda rin yung millionaires, di ba? Wala na sila, pagkatapos may anak sila, nagluluto sila, wala na silang panahon sa luto. Pagkatapos, wala na silang panahon sa gusto nila. At nagtatrabaho na lang sila na hindi nila nagagawa yung gusto nila. Regretting. Nagsisi sila na may bata. Hindi naman dapat isisi ang bata. Kasi hindi naman sinasabi nila, ianak mo ako ha, ilabas mo ako. Wala namang sasabing ganun. Kagustuhan talaga natin yan. Yun lang din ang problema sa iba na marami kami, sabayan mo na ako. Kasi ganito, mental na ako. Marami na mga issue ng binato sa akin. Pero alam kong pinagpaniwalaan ko. Kung ano ako at sino ako, alam ko yan. Hindi ako na nalulungkot ka na, 34 years old ka na, 33. Wala ka pa rin asawa, di ba? Hindi naman sa edad yan. Sabihin natin, may anak ka nga. Pero nagkakasakit na naman, di mo mapapag-aral. Tapos hirap-hirap ka sa trabaho, wala ka na pag-ipunan, di nagkasakit ka pa. Ang masasabi ko, tabla lang. Di ba tabla lang ang istorya? Parang parang down, tingin nila sa akin, down na talaga ako kasi hindi ako pare sa kanila. May anak na. Siyempre, may anak ka nga pero wala ka naipon, walang negosyo. Trabaho ka lang. Paano kaya yaman dyan? Nagkasakit ka lang. Diba? Wala pang, sabi ko, talagang okay lang. Hindi ako masasaktan. Hindi ako maapekto sa sinabi nila. Alam ko lang ang sinabi nila pero alam ko rin yung sarili ko. At least nalalaman ko ang lahat ng nangyayari. Hindi yung asawa ka nga, wala ka ng panahon. Yung anak mo, lumaki nga, tigas-tigas ng ulo. Hindi mo mapagturuan. Hindi mo nga mapapag-utos. Puro laro-laro lang, di ba? Wala kang nga panahon magturo sa anak mo. Kasi nandun na ang bata. Hindi mo pinaghandaan. Diba? Mapipigilan mo naman siguro ang libo ng sexuality. Diba? Ang iba, masturbation nga, diba? Sa sarili nga ang iba, diba? Yun ang totoo dyan. Sarili naman na lang kaysa mayroon kang ilalabas mo din. Sabi pa sa Bible kung hindi mo mapakain ng anak mo. Nagkasala ka rin kung may pamilya ka. Kung inuna pa na yung sarili natin kaysa pamilya, kung may anak na pamilya, unahin ko talaga yan. Sila kasi alam kong intention ko yan, na mayroon na intention ko talaga silang alagaan. Hindi yung may bata ka nga pero binata isip pa rin, laro-laro pa rin. Diba? Sarili lang iniisip nila, diba? Bisyo-bisyo lang, hindi na nag-iipon. Siyempre ang galit ng bata nandoon. Nag-i-expect sila sa atin. Kailangan naturuan sila, kailangan din ng magulang
Siguro sa akin may asawa, mag-teacher muna na marunong magturo ng bata. Hindi yung may for the sake na may bata lang, di mo alam paano magturo. Ay di ka di alam paano magdisiplina, magturo sa bata. Mahirap lang din. Nandyan siya, matigas ang ulo. Talent kaya pagbabantay ng bata, yung pagtuturo, yung mga pagpo-provide mo, hindi biro yan. Hindi yan isang laro lang. For the sake na may bata ka lang, tigas ng ulo. Mabisyo din, di ba? Hindi sinusunod yung gabay mo. Siyempre, tinitignan natin dito yung kwalidad, yung quality, hindi yung basta may mailabas lang. O, di ba? Sabi mo baka matagal na yung bata mo, ilang taon ka na. Hindi talaga racing yan. Kung may pera ka, magagawa mo lahat ng gusto mo, babata, anti-aging, hindi mo kasakit ng madali, o mapag-aral na maayos yung asawa mo, anak mo, o ikaw. Marami talaga magagawa sa pera, basta gamitin lang ng maayos. Pero kung asawa ka, sabi ng ex ng kuya ko, wala daw akong pera na milyones, huwag na lang daw mag-asawa. So kailangan talaga mag-asawa kung milyones talaga. O, diba? I-invest mo. Diba? Hindi yung basta lang sabi lang ng kapwa. O, diba? Sabi nila uso na daw ang magjojowa ngayon. Ang uso ngayon, maghiwalayan, magto-third party. Yun ang nangyari, diba? Unang 10 years ago, 20 years ago, ang uso dati, jojowa, di ba? Baga, next 10 years, magkabita na. Ngayon, ang uso naman ngayon, maghiwalayan na. O, di ba? Yun ang uso talaga ngayon. Maraming usong ganun. Siyempre, alam ko namang maling uso yun, hindi ko gagawin yun. Di ba? Parang pinipilit nila na wala, yung nagsasabi, bulag din sila. Nasabi lang nila, perfect kami kasi may anak kami. Pero, deep inside, sa loob nila, nahirapan din sila paano kumakain. Makakain araw-araw sa anong pangkuha ng pagkain. May trabaho nga, kulang nga eh. Walang panahon sa bata. Walang alam anong gagawin. Nasa kanila lang. Enjoy lang. TV lang. Hindi naghahanda. Siyempre, hindi ganun ka bukas or mature or ganun kalawak yung spiritual nila. Ang sa kanila lang, basta may bata lang ako, asawa, wala na. Okay lang yun, swerte yung mga lalaking ganun na may mga babaeng tapat sa kanila kahit walang pera sila. Saludo ako sa mga babae na yan. Mahal na mahal nila yung asawa nila kahit pasaway. I hope nga makafind tayo ng ganun. Pero hindi naman ako pasaway. Gusto ko lang na masaya at buong pamilya. Diba? At least may ikaka-provide. Kahit langgam nga yung langgam yung sa amin Bisaya, yung ibon ba, yung bird, ibon nga bago nga gagawa nga sila ng baby, yung itlog, siyempre gagawa muna sila ng tirahan at alam nila paano kumukuha ng uhod o pagkain, diba? Ibon lang yun, di nga tinuturuan yun, di nga alam ang language nun, di nga yun nag-aaral, diba? Yung tawag nun, natural instinct yun sa living creature to produce and have a baby. Siyempre yung bata na yun ang susunod sa generation. Diba? Sila nga alam na nila hindi nga sila nag-aaral. Hindi nga sila wala nga silang pera. Sa kanila doon, diskarte talaga. Walang pera-perahan, wala yung pabor-pabor doon. Sa kanila talaga, lipad ka. Hanap ka ng mga pira-pirasong mga gamit para ibuo mo sa bahay mo. Hanap ka ng mga kanin, mga uhod, mga isda para ipakain sa bata mo. Talagang diskartihan talaga yun, hindi basihan sa pera yun. Abilidad at saka kaalaman yun. Kasi kunting hunting mo, pwede ka makain ng pusa. O diba? Mga ahas, diba? Piliin mo ang lugar na safe na yun. Siyempre may panahon ka nun. Gano'n lang siguro po din. Pero hayop lang sila yun, diba? Gaano kaliit lang yung utak nila. Diba? Tao tayo. We are, image nga tayo sa ating God Yahweh, diba? Diba? Panginoong God Yahweh, diba? Kapareha nga tayo sa Kanya. Matalino tayo. Pero, mas dinadala natin yung sariling isip natin, itong katawan natin. Mas inuna natin yung libog, hindi nag-iipon at yung bisyo. Yan ang mga tawag na mga kasalanan.
human sin nature. Oh, yung natural na pagkasala natin. Pag may spiritual tayo, hindi natin nagagawa yan, nakokontrol natin. Yung tawag na worldly mind, worldly na isip. Yun lang yun ang gusto sa iba eh. Kung anong naisip ko, tama na yun. Hindi nga nagpapakonsulta sa Bible, hindi nagpapakonsulta sa abogado. Basta ano lang, may banig na eh, kasal na tayo dun eh. Yun lang man sabi ng iba eh, nagmamadali masyado. Diba? Yung si Eli Soriano, yung sinishare ko nung nakaraan, hindi ako fan ni Eli Soriano. Yung idea lang ni Eli Soriano na maghahanda sa pag-aasawa, yun lang ang approve ko. Pero about sa name of true name of God, yung kang Elmer Laguera, yun agree ako ni Elmer. Pero yung sa kang Eli Soriano sa pangalan ng ama, pero about sa pag-aasawa, agree ako nun. Hindi ako agree sa lahat ng sabi niya. Okay, reminders, hindi ako agree nun sa kanya kasi may debate sila sa YouTube eh. Sa true name of God and Jesus, Yahweh at Yeshua talaga, hindi yung pangalan ng ama, kasi ano lang, nakabase lang sila sa Bible eh, wala silang ebidensya. Yung sa ano lang, sa pag-aasawa, yun lang. Pero ang masasabi ko rin na totoo talaga, kailangan talaga siyang pag-isipan. Hindi talaga siya, ang relationship, kilig-kilig lang talaga yan. Pero sa likod ng kilig-kilig na yan, katuwaan at kasiyaan na yan, may talagang mabigat na responsibilidad talaga yan. Hindi pwede na kilig-kilig ka lang, saya-saya ka lang, hindi ka maghihirap, hindi mo kailangan magpuyat, ayaw kong madumihan ng bibi, yung tain niya. Hindi, dapat may asawa ka, hindi ka maarte, masipag ka, matalino, saka madiskarte. Hindi yung gusto mo lang masaya sa relationship pero ayaw mo yung mga problema, ayaw mo na yung mga responsibility. Hindi ganun. Tinatanggap mo lahat ng responsibility. Siyempre, gusto ko mag-asawa pero ayaw ko maghanda. Hindi talaga ganun. Walang artihan yan, parang army yan. Hindi yan arti-arti. Punta ka sa putik, ganun. Lahat ng hirap, insulto, galit, tatanggapin mo lahat para sa bata na yan. Siyempre, paglaki nila, sasagot-sagutin ka na, ikaw nanay, ganito, hindi mo ako tinitindi, galit ka sa akin. Yan, gusto kasi, libog lang din, diba? Hindi mo alam paano mo turuan ang bata. Kasi hindi ka teacher. Hindi mo alam paano magturo ng bata. Kasi, napaaga ka ng asawa ng maaga. Siyempre, ang isisi nun, ikaw isisi sa bata. Bakit mo ko pinanganak? Sana hindi mo na ako pinanganak sa mundo. Siyempre, ikaw na magulang, masasaktan ka sa pagpalaki mo sa kanya. Hindi siya satisfied sa iyo as parents. Hindi mo pinag-aralan paano maging isang magulang. Paano mo turuan ng mabuting asa ng bata. Kasi wala tayong panahon. Walang panahon, para siyang domino effect, di ba? Wala tayong panahon kasi hindi naghahanda. Mas inuuna yung sexuality. Inuuna na yung scandal nila. Hindi nagpapakasal. Hindi naman tayo perfect, hindi naman perfect yung family namin. Sa akin lang, nakita ko lang ang problema. Diba? Nagre-report lang ako, nagbabalita lang ako. Hindi naman tayo nangangaway. Diba? Ang sabi ko lang, yun ang problema. Kung mayroon ka man, wala pa siguro kang asawa at anak, itong panahon na maghanda ka. Hindi mo ihanda ang laro-laro lang. Handa ka ng pera at hanap buhay. At paano mag-handle ng family. Hindi porket na may asawa at anak ka lang, binata para yung isip natin. Diba? Paghandaan yan, hindi yan basta laro lang na binibili lang, okay na lahat. Diba? TV-TV lang ako, laro-laro lang, punta na ng mga barkada, ang asawa ko barkada, at saka kung may pera ko, para sa pamilya ko, diba? Hindi yung para sa ibang tao. Diba? Yun ang dapat ideal life. Yun ang dapat gagawin sa buhay. Hindi yung nasasabay ka lang sa mga uso mo, sa kapatid mo, kapitbahay mo, mga nakikita mo sa TV, gayahin mo lang kasi ganun sila, marami sila. What if mali yung ginagawa nila? Hindi ko gagawin yun. Kasi alam kong hindi yun tama. Hindi yun ideal life. At naghihintay lang yun sa disaster time. Disaster time noon, magkasakit, ubos yung pera mo, maghiwalay lang din,
sasaktan ka rin sa bata kasi hindi ka papansinin, mag-asawa din na siya ng maaga, pag lalo nagbibisyo ka, walang naipon. O yun ang katotohanan. Katotohanan lang ay sasabi natin. Mahirap na may mga kulay-kulay tayo, mga showy ba, mga flavoring, para hindi naman tayo dito sa akin. Magsasabi na lang tayo ng totoo. Mas mabuti na lang masasaktan ka sa totohanan kaysa masaktan ka sa kasinungalingan. Di ba? Parang niluloko lang yung sarili natin na ako perfect na ako kasi may relationship ako eh. Ilang beses na akong nasaktan eh. Na break up, di ba? Pero magyabang mo yun. Niloko ka lang. Niloko ka lang. Di ba? May maraming ganoon eh. Marami na akong jowa eh. Ng iba eh. Maraming ex eh. Oo. Ba siguro nag-ex siguro yun kasi ex naman talaga tayo. Hindi tayo checks talaga sa kanila. Diba? Hindi talaga tayo right mid sa kanila. Hindi talaga tayo right check sa kanila. Yun ang dahilan na naghanap din sila ng iba. Yan lang siguro. Yan ang dahilan na marami nag-iiyakan, nagkakasakit, naghiwalayan, nagtutulpo kasi ang sistema ang problem. Hindi yung ginajudge ko yung tao. Yung chine-check natin, yung sistema, yung isip at saka damdamin ng tao. Yung system, yung paniniwala nila na ganito dapat ang gagawin ko, ganito. Pag maging santos lang yan, maging mababait lang yan kapag may problema na kailangan na ang baby ng operation na 200,000, bigla ka na lang masasyak, sana ko magkukuha ng pera na ito. Wala namang tao magbibigay ng ganun na pera para na sa bata mo. Nag-asawa ka nga, ikaw lang nga eh. Ngayon, pag may problema na, social media mo na. Yun lang din. Ang iba, nagmamadali masyado, sikreto. Tapos may mga problema na ilalabas na nila sa social media. Sana wag naman ganun. O, dapat ilagay sa puso at isip, yung pinasukan natin, hindi biro at hindi laro yan. It's serious talaga yan. Na dapat, wag basta dalos-dalos. Isipin lagi. Tama talaga yung sinasabi ko noon. Hindi ko hihinayang edad ko, ganito ako ngayon. Kasi nalaman ko at least satisfied ako, at least may laging chance ako kaysa nagsisi ako, diba? So like, subscribe, comment, share. Thank you po. Have a peace. Love you all. At wag lang kayong magalit sa akin, okay? Hindi ko na judge yung pagkatao nyo. Kung nanonood kayo, may anak o asawa o single or wala, tante lang na alam mo yung sarili mo at alam mo yung gagawin natin. So, okay? Thank you po.